ng Bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening! Kamusta po kayo? Meron na ba kayong mga kodigo sa darating na eleksyon? Alam niyo po, sinabi ni Attorney Cam nung nakaraan sa aking programa na ang kodigo bawal po yan kapag nag-exam, no? Ayaw ng mga professor, ng mga teacher yan. Yung mga estudyante, ang gagaling magtago ng kanilang mga kodigo, gumawa ng mga kanilang kodigo at kung paano nila ito mabubuksan during exam, bahala na sila doon. Pag nahuli, kamote, lagot kay teacher. Pero alam niyo po ba, kapag eleksyon, dito pwede meron kang kodigo. Ayan, ibig sabihin, kung meron ka ng napupusuan, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Sabi nga nila, no, kapag meron ka ng napupusuan na mga kandidato ngayong darating na eleksyon, pwede mo naman silang isulat para pagdating mo doon, ayan, mabilis na ang iyong pagsagot. Shade na lang, tama? Kasi kapag halimbawa mag-iisip ka pa, doon ka pa mag-iisip tapos wala kang kodigo, baka medyo matagalan ka. So iba, naglalagay na, nagdadala na ng kodigo. Pero tandaan po ninyo, huwag ipapakita kung kani-kanino, pagkatapos gamitin, itapon ng maigi nang hindi nakikita, gupit-gupitin, sunugin, para walang ebidensya. Para walang makakita kung sino yung binoto mo, di ba? Hanapin mo si wisely. Vote wisely. Bumoto ng naaayon sa iyong puso at syempre naaayon sa pagsuri ng kandidato. Yan. Kaya naman pag-uusapan po natin, ano po ba yung mga qualifications at disqualifications ng ating mga kandidato na tatakbo ngayong 2025 election. At syempre ngayong gabi makakasama nyo na po. Ako po ang inyong Mondays, Wednesday, Fridays attorney dito po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. You can find my TikTok account. Just search ATTYCAM Attorney Cam. Ayan, pag medyo nakaka-LL si Attorney Cam, ayan na, sumasagot po tayo sa mga kababayan natin na ang problema lagi ay awayang pamilya, problema sa lupa, problemang mag-asawa, sustento, suporta, at marami pang iba. Pero this time sa ating programa, tatalakayin natin, no? Yung mga kwalifikasyon at diskwalifikasyon ng ating mga kandidato. Alam niyo po, no, marami ngayon na lumalabas sa mga social media, especially sa TikTok, no? Yung mga kanilang parang posisyon o kaya sino ba yung mga iboboto nila na kandidato, bakit si ganito, bakit hindi si ganyan, no? So ang dami ng mga nagsasabi ng kanilang mga kuro-kuro opinion. By syempre freedom of expression, freedom of speech. So it's up to you kung ikaw ba ay syempre mai-influence or not, o kaya mapapasabi ay oo nga no, ay hindi, parang mali yun, ay hindi, ito pa rin ang iboboto ko. So may mga ganun pong senaryo na maaaring talagang umiikot ngayon sa social media dahil po malapit na po ang eleksyon, ilang tumbling na lang, malalagyan ka na ng indelible ink. Kaya naman suriin natin, marami rin nagtatanong, bakit ba wala po sa criteria o kaya sa qualification, no, pagdating po sa pagtakbo sa isang posisyon, no, sa elected position, yung tinatawag na educational attainment, no? Makikita mo yan kapag halimbawa nagpapasa ka ng resume, di ba, pag mag-apply ka sa trabaho, so meron kang educational attainment, no? At tinitignan kung ano ba ang natapos mo, ano ba ang maaaring expertise mo, galing mo, 'di ba, no? Sa ating batas po kasi, no, wala pong educational
requirement kapag ikaw po ay tatakbo sa isang posisyon sa gobyerno. Ano po, no? Sinasabi po doon na ang kailangan lamang po ay ang kandidato ay marunong magbasa at magsulat. Take note ha, hindi rin sinabi doon na kailangan ang basahin niya yung mga komplikadong mga lengguwahe. Basta marunong magbasa, marunong magsulat. So yun lang po ang requirement. Bakit kaya walang requirement na educational attainment? Kasi ang wisdom po ng ating batas hindi po nila ine-exclude ang mga kababayan natin na maaring hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero busilak ang kalooban at gustong maglingkod sa bayan. So, ibig sabihin, kahit wala silang mataas na pinag-aralan, kung sila po ay gustong magsilbi sa ating bayan at pinaniniwalaan po sila ng ating mga kababayan, hindi po dapat sila ma-disqualify dahil lamang po sa wala silang inaralan. So, hindi po nilagay sa ating batas, sa ating kwalifikasyon na dapat ang kandidato ay merong mataas na pinag-aralan. Pero hindi natin alam, kasi naka-embodied po yan sa 1987 Constitution. Ngayon, kung magkakaroon ng constitutional amendment, ibig sabihin babaguhin ang ating konstitusyon at ilalagay po doon ng kailangan na pag pinakamataas na katungkulan ang iyong tatakbuhin, ibig sabihin kunyari national, president, vice president up to senator, or congressman, dapat may ganitong educational attainment. Nasa mga susunod na generation yan, pero hindi ngayon generation na ito, hindi ngayong sa election na ito. We'll never know, kung tayo ba ay magkakaroon na rin ng prime minister o gagayahin na rin ba ng bansa natin yung tinatawag na parang electoral procedure or process na katulad sa Amerika, di ba? Meron silang parang estado. Tapos dun sa estado nila, yung vote nila, ganitong number of votes, kung sino pinakamarami, pinakamataas, so yun ang mananalo. Not by popularity, pero yung majority, dun sa depende sa sa electoral proceeding. So yun po, pag wala pa pong bagong constitutional amendment na nagsasabi na kailangan mas mataas ang pinag-aralan o kaya may pinag-aralan o merong tertiary, up until tertiary, na requirement na siya po ay nakapagtapos ng kolehiyo, kapag tatakbo ng mga matataas na posisyon, po pwede yun kung magkakaroon again, sabi ko, ng constitutional amendment at papayag ang taong bayan. Hanggat wala po, dun lang po tayo sa may able to read and write. Marunong magbasa, marunong magsulat. Okay, pag-usapan po natin, may kinalaman din po sa qualification. Bakit po ba may sinasabi na natural born citizen at saka Filipino citizen, naturalized citizen, mga ganyan. So, lahat naman yan ay Filipino citizen. It's just that bakit ba sinasabi ng batas na talagang iniisa-isa niya, sabi niya, bakit merong natural born, may definition ng natural born, may definition ng naturalized citizen, o kaya Filipino citizen lang, Kasi po, napaka-importante nitong natural born citizen. Pag sinabi niyo pong natural born citizen, ito po yung talagang pinanganak na wala naman siyang gagawin sa na pag-elect doon sa kanyang citizenship. Pag panganak niya, wala siyang gagawin, Pilipino na agad siya. So that's natural born citizen. So usually po, kapag ang nanay o tatay mo ay Filipino citizen, automatic pag pinanganak ka, natural born citizen. So kung ang nanay at tatay mo ay alien, halimbawa Singaporean, tas dito kayo naman lagi sa Pilipinas, nagpa-naturalize kayo, so hindi ka natural born, So, ganun po, may mga definisyon ang ating batas at napaka-importante nito, lalong-lalo na kapag sa pagdating po ng paghawak ng isang posisyon sa gobyerno. Dahil itinalaga po, sa ating saligang batas na ang mga natural-born citizen lamang po ang pwedeng tumakbo sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Yan, pag-uusapan po natin yan. Bakit kaya natural born lang po ang pwedeng
tumakbo sa mga matataas na posisyon, no? Paano naman po yung mga nagpa-naturalize na? Ayan. Alam nyo po, napakaganda rin po nung wisdom, no? Behind kung bakit natural born citizen, yung requirement na natural born citizen na sila lamang po ang magiging mahahalal, magiging qualified to run dun sa mga highest position sa ating gobyerno. So kasama na po dyan, of course, no, yung posisyon, ang pinakamataas na posisyon, presidente, vice-presidente, at yung miyembro ng Congress. Kasama na po, of course, ang mga senators and yung mga congressmen natin, no, yung sa House of Representatives. Bakit? Kasi po, no, itong mga posisyon na ito, dahil napakataas nga po ng posisyon na ito, at ito po ay apektado po ang ating bansa. Kasi on national level itong mga ito, no, kung hahaluan po natin sila ng mga naturalized na, no, ng mga Filipino citizen, halimbawa, mga American, no, tapos pumunta ng Pilipinas, naisip nila, no, baguhin ang sistema ng Pilipinas at tumakbo sila sa mga matataas na posisyon. Imagine niyo na lang kung sila po ang nasa mataas na posisyon, no? At may conflict of interest, baka yung mga polisiya natin, yung mga batas natin, pabor, no? Doon sa mga foreign citizen o kaya doon sa mga ibang bansa. Siyempre, kapag ikaw po ay dugong Pilipino, natural born citizen, ang unang kapakanan pa rin ang iisipin mo, of course, ay ang ating bansa, no? Yung unang interest pa rin, no, na papasok sa iyong consciousness ay syempre yung oath of allegiance sa ating bansa, no? Yung iyong pagmamahal, no, sa ating bansa. So yun yung pinakarason, no, kung bakit yung mga posisyon na ito dapat natural born citizen lang po. In fact, no, marami na pong mga kaso na kung saan kinwestiyon ang pagiging isang natural born citizen ng mga tumatakbong matataas na posisyon, no, sa ating bansa. Katulad na lamang ng kaso ni FPJ. Remember si FPJ po ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas at kinwestiyon ang kanyang citizenship. Pero tinrace back, no, yung kanyang kanununuan at doon na patunayan na siya ay natural born citizen. Unfortunately, hindi po siya nanalo, no? At pati yung kanyang anak, no, na si Senator Grace po. Imagine, nung siya po ay tumakbo ng senador, hindi question ang kanyang citizenship, no? Dapat natural born. Pero nung tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas, last election, kinwestiyon po ang pagiging natural born citizen niya. Kasi po, siya po ay fondling, no? Yung parang alam naman po ng lahat yung history nung ating senadora na siya po ay natagpuan, no, at kinupkup ng mag-asawang sila FPJ. Ngayon, syempre, dahil hindi matrace kung siya ba ay natural born, dahil hindi kilala ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, kine-question ngayon, no, yung kanyang qualification to run to the highest position of the government, which is being a president. So yun po yung nangyari doon. At unfortunately, hindi nasagot kasi yun dahil natalo sa eleksyon si si Senator Grace po sa pagka-pangulo, and ang sabi ng korte moot and academic na, no, dahil hindi nga po siya nanalo. Ayun. Pero had it been nanalo siya, no, napakaganda siguro na kaso itong case ni Senator Grace po as to whether or not siya ba ay makukonsider na natural born citizen o hindi. At syempre, yung mga kababayan natin, sa shoutout lang muna tayo. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Sa mga gustong manood ng DZRH News, live na live po ako dyan. Search nyo lamang po sa inyong Facebook, DZRH News. Ayan, shoutout tayo ngayon
sa ating mga tropa pits na laging nakatutok. Feli Abutin, Roxanne Costo, Jericho Ferrer, gandang gabi sa'yo. Ivan Gutierrez, Jerry Sumagaysay, belated happy birthday, batiin ko lang si Mama Jovita Adami. Siya ay 59 na, sabi niya, yes, 1 year na lang, 60 na, pensionado na. Kakatuwa talaga itong nanay ko. And of course, happy listening din po kay Papa Will at kay Nanay Connie Vista. Ayan, kay Tita Erlene Agloco, magandang gabi rin po. And yung mga nanonood din po sa atin sa DZRH News Television, sa may Facebook po ha. Again, pwede nyo po kaming silipin doon. At saka, hindi lang yan, si Attorney Campo, makikita nyo po sa TikTok account. Eduardo Narvaez, good evening. Josephine Garimbao. At sa mga nanonood po sa may cable channels natin, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable 129, Cabling Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Ayan. Good evening, Attorney Cam. Watching here, San Pablo, Tarlac City. Uy, magandang gabi sa inyo. Diyan sa may Tarlac, nanay ko pinanganak sa Kamiling Tarlac. Dennis Bonogwa. Via YouTube daw sila nanonood. At sabi ni si Miss Gael, sabi niya, no need the código. Nasa isip ko na lahat ng iboboto ko. Oy, meron daw namimigay dyan ng voucher sa Marikina. Tama ba? Nako ha. At syempre, shout out din sa mga nanonood sa atin kay Restino. Ayan. At sa iba pa, Rolando Miranda de la Cruz. At magbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Good evening! Nagbabalik po ang ating programa, Usapang Legal with Attorney Cam. Pinag-uusapan natin ano po ba yung mga qualifications and disqualifications ng ating mga kandidato na tatakbo ngayong 2025 election. Kaya, ayan napag-usapan natin kanina about dun sa, of course, yung qualification nila na kailangan sila po ay able to read and write. Ayan. O tsaka yung natural born citizen kapag medyo matataas na posisyon ng tatakbuhin, presidente, vice-presidente, senador at congressman, ano? At yung mga iba naman po, no, like mayor, ayan, Filipino citizen ang kailangan diyan. So ibig sabihin, no, kahit yung mga na-naturalize na basta Filipino citizen, pwede silang tumakbo bilang mayor. So naalala ko na naman yung lumaki ako sa farm, no? Ang claim kasi niya siya ay natural born. Had it been yung mga documentation niya daw ay medyo blurry, no? Maaaring dumaan sa fixer na tinatawag natin. Pero kung had it been na siya po ay nagpa-naturalize, so, okay, walang problema dun sa kanyang mga pinasang mga requirements. Ano po? Kasi po, pagdating sa mayor, vice mayor, yung mga sa mga LGUs, no? Kailangan lang po ay Filipino citizen sila. So, hindi naman na necessarily kailangan natural born citizen. Yung natural born, kaya lang po kailangan talagang natural born dahil nationwide in scope, no, yung mga matataas na posisyon para hindi maapektuhan yung personal interest nila doon sa interest ng bansa natin. And of course, kapag mga LGUs naman kasi medyo per territory naman ito, so territorial. So, subject pa rin ng nation policy natin, no? So, ng national policy natin rather. Eto na, bago tayo magpatuloy dun sa iba pang qualifications, tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacasa, high drug suspect, timbog sa bypass operation ng Taguig. Ayan, dyan po sa may Taguig. Ang buong detalye, welcome back, RH27 Noche Cacas. Noche. Attorney Cam, na tiklo sa Patibong ang manoy kilalang drug pusher sa lungsod ng Taguig. Inilala ang naaresto na si alias Bicoy, 28 anyos. Ayon sa report ni Taguig City Chief of Police Colonel Joey Gofford, kinasaang Patibong sa suspect sa Legazpi Street, Purok 2,
ng barangay Upper Bikutan sa nabanggit na lungsod. Matapos ang drug deal sa panig ng poster buyer at si alias Bicoy, dito na pinusakan. Nakumpiska sa pag-iingat ni alias Bicoy ang nasa 150 grams ng suspected shabu na abot sa halagang halos 1 milyong piso. Bulong na si alias Bicoy na may kakaharapin kasi. Arit sa 27 na sigarap ni CRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat. Noche Kakasa. Thank you so much. Alright, isa pang requirement po, no, para sa qualification pagtatakbo po, no, sa mga elected position, yung kanilang residency requirement. So ano ba yung residency requirement na tinatawag natin, no? Residency requirement, kailangan kapag sa Pilipinas dapat nakatira ka dito sa Pilipinas ng at least 10 years bago mag-election, no? At syempre, yung senador naman 2 years, tapos sa mga congressmen 1 year. Pero maraming mga issue rin dito no, sa residency requirement, no? Kasi naalala ninyo may isang kaso na kung saan, no, ang kung hindi ako nagkakamali si dating First Lady Imelda Marcos, no, nung tumakbo siya doon sa kanyang probinsya, nanalo siya doon, kinwestiyon yung kanyang residency, no? At sinabi ng Korte Suprema na yung doon kasi siya pinanganak, no, hangga't hindi niya pinapakita doon sa kanyang act, no, na inabando niya ang kanyang birthplace, so pwede siyang tumakbo doon. Ibig sabihin, yung residency requirement, no, ay na-fulfill na doon sa birthplace niya. Kaya siya po ay nanalo, nakatakbo siya doon sa I forgot kung anong province ni Madam Imelda. Kasi kaya siya napupunta-punta sa iba-ibang mga lugar kasi nga syempre yung asawa niya, no, ay naging presidente. So, yung kanyang residency, syempre sasama siya kung nasaan yung kanyang mister. Pero it does not necessarily mean na inabandon niya yung kanyang birthplace. So, may mga ganon. Tapos meron pang mga iba, no, na medyo controversial, no, na kung saan mag-asawa pero magkahiwalay ng bahay, tapos tumakbo na congressman sa ibang district, no? Yung mga ganun ba, no? Alam niyo yan, I'm sure. Classic case of the Cayetanos, no? Kaya yung ating politika talaga, no? Hanggat malulusot, lulusot. Isa pang requirement po, no, of course, registered voter, kailangan, bago kay boto, kailangan, botante ka rin naman, di ba? So, importante po yun. May mga question dito as to the, yung political dynasty, no? Pag-usapan natin, no? Alam nyo, marami ngayon, political dynasty ang nangyayari, tatakbo na mayor, tatapusin lang yung 3 term, kasi di ba, ang maximum term niya ay 3 consecutive. Pahinga ng onte, tas babalik na naman as mayor. Merong iba naman, mag-asawa, mayor, tapos tatakbong congressman, palit-palit na lang sila, no? Next term, siya naman ang mayor. Okay, pag na-expired yung term, yung pahinga niya, lipat naman siya congressman, balik na naman yung asawa niya as mayor. So, palit-palit, no? So, ano ba itong political dynasty na ito na tinatawag natin? Alam niyo po, nasa konstitusyon naman natin yung political dynasty. In fact, may mga nagsasabi na hati kasi ang mga ano dito, no, ang kanilang saloobin. May mga nasa larangan talaga ng politika, yung parang dugo nila, no, napakagaling talaga. So, pinagpapatuloy ang mga magagandang ginawa ng kanilang magulang hanggang sa kaapu-apuhan, no? So, yung iba naman sinasabi nila, political dynasty bawal na yan, dapat hindi na, no? Dapat kapag nakatakbo na, natapos na, nasaturate na yung term, no, nung maximum term, pagbigyan naman yung iba. Anyway, lahat naman yan ay nasa botante. Pero ang political dynasty po, actually, pinaglalaban po ng ating konstitusyon na dapat ipagbawal po, no, yung mga political dynasty. The problem is,
simula nung umiral po yung ating 1987 Constitution, wala pong batas na nagpapatibay ng pagbabawal para ipatupad itong ban, no, sa political dynasty. Bakit? Kasi po, itong mga congressman natin, no, sila po kasi gumagawa ng batas. Dahil in fact itong mga congressman natin, gusto rin nila yung mga anak nila, asawa nila, pumasok sa politika. Sino ang magpo-propose ng matinding pagbawal, no, sa political dynasty? So hanggang sa ngayon, wala pang batas na nagpapatibay para ipatupad na bawal po ang political dynasty. So nasa inyo po yan, no? Nasa inyong mga kababayan natin na kung iboboto nyo po ba ang kababayan na yan, ang inyong napupusuan, pero ang tagal na nila sa posisyon na yan, gumanda ba ang inyong buhay? Kung gumanda, okay, why not? Pero kung hindi, kayo ba ay magpapabili ng boto? So, yun, laging nasa, nasa mga botante po yan. So, nasa inyo po yan. Anyway, again, hati po ang mga kababayan natin as a political dynasty. Merong mga iba na talagang gumanda ang buhay nila dahil maganda ang serbisyo ng pamilyang ito. Meron namang iba na wala na silang mapili kasi walang magandang kalaban, no? O kaya walang tatapat dito. At dahil nga may mga iba rin na natatakot lumaban sa mga nasa posisyon, kasi alam naman natin na pagdating sa election medyo talagang nagkakapatayan din sa posisyon na yan. So, yun ang magiging mga factors, no, dapat na iisipin din natin. Pero ito muna, meron po tayong tatanggapin na flash report. Flash Report. Flash Report! Party list po party list registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list, kinansela na po ng COMELEC. RH29, Boy Gonzales, ibalita mo to, Boy. Attorney Cam, yan ay batay sa desisyon ng COMELEC Second Division. Pinagbigyan ng full body ang petisyon ni Attorney Jess Christian Ramirez para kanselahin ang registration ng PBBM party list at hindi makasabak sa darating na May 2025 election. Batay sa pagsuri sa Certificate of Nomination ng mga respondent, lumilitaw na ang 8 nominees ng PBBM party list ay taga-Abra, isa sa Cagayan at isa sa Quezon City. Ibig sabihin na niya ay walang taga-Calabarzon region na taliwas sa kanilang pinalutang na representasyon o constituency bilang regional party list. Ang respondent ay disqualified ng sumali sa party list election dahil sa kabiguang magkaroon ng hindi bababa sa isang kwalipikadong nominee. Una na nga itinanggi ng Malacanang na may kinalaman o may kaugnayan ang PBBM party list kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Party list registration po ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list, kinansela na ng COMELEC. Flash Report. Flash Report! Speaking of party list, no, yung mga requirement po para sa tatakbo naman po ng mga party list representative, dahil nga sinabi ko kanina na national in scope kapag ikaw ay congressman, no, kaya kailangan po, no, dapat ang requirement din po ay natural born citizen of the Philippines sila, no? Yung kanilang sectoral representative. May mga representative po yan Dapat din po, able to read and write, registered voter, resident for a period not less than 1 year immediately preceding the day of the election, no? And itong pinaka-importante sa lahat, dapat po ay bona fide member of the sector he seeks to represent. Ibig sabihin, kung ang sektor, no, halimbawa lang ay kunyari ang sektor na iyong tatakbuhan ay sektor ng magsasaka, so dapat ikaw ay magsasaka o kaya naman meron kang track record na ito talagang yung advocacy, no, na pinaglalaban mo ang mga magsasaka, pinaglalaban mo ang iyong respective sector.
Ang problema po, no, kasi itong mga respective sector na to na tinatawag natin, dapat mga underrepresented sila or yung mga marginalized na tinatawag natin para mabigyan sila ng boses, no, doon sa Kongreso. Pag may sinasabatas, no, meron silang boses, no. Isa sa mga naging controversial na itong party list na ito, no. Dati po, kung mararapatin po ninyong balikan ang nakaraan, no, onti lang po talaga ang sumasali bilang party list, 'di ba? Tama? Kasi kailangan sila ay makagarner ng at least 2% ng boto nung mga boboto at that time of the election, at least 2%, ano. Tapos meron mga allocation ng seat. Ang nangyari po kasi, no, kinwestiyon itong 2% na ito kasi hindi ma-provide yung kanilang portion, yung kanilang nire-required na dami doon sa Kongreso. Dahil nga hindi nga sila na binoboto, onti lang ang nakakaupo, onting representative lang from the marginalized sector. So ang sabi ng Korte Suprema, so dapat punuin yung kanilang posisyon, yung kanilang portion doon sa Kongreso. At bago at hindi lang basta at least makakuha sila ng 2%. So dahil doon nakakita ng chance ang ating mga kababayan. Alam mo, napakaganda ng desisyon ng Korte Suprema dito. Ang ganda ng kanilang wisdom para mapuno yung mga represented na sector, yung mga marginalized, makaupo sa Kongreso, mabigyan ng boses. Ang problema, matatalino din po yung mga politiko, no? Sa sobrang talino nila, naisip nila na kung hindi sila mananalo bilang kongresista, magpa-party list sila. At sila ang magiging representative ng mga party list na yon. At kung ano-ano na lang na sektor ang kanilang nire-represent, no? Minsan sumasakit sa ulo. Kaya pag tingnan mo ngayon ang ating balota, napakadami po. Sila po ang pinakamarami na pagpipilian doon sa ating ballot box, no? So I don't know kung matcha-challenge uli itong provision na ito, no, na dapat at least 2% ay makagarner sila, no, kasi grabe po, no, tapos lahat sila, pansinin mo, lahat ng A, basta maisip na letter A na nasa unahan, no, talagang pagpipilitan nila, no. Ako, ano pa ba, ama, ano pa bang mga letter A, party list, ganyan, mga gano'n, no. So, hindi naman natin nilalahat, pero hindi lahat po ng mga nandun talagang nire-represent ba ang ating mga marginalized. Tapos minsan kakaiba pa yung mga pangalan ng party list, no? Ano kayang nire-represent nito, no? Mapapaisip ka, no? Halimbawa, anting-anting. Halimbawa lang po ito, anting-anting party list. Anong nire-represent niya, no? Mga ganon. Anyway, ito naman po ay kuro-kuro o obserbasyon, no? Doon sa mga party list na tumatakbo. Again, gusto natin ng mga party list dahil sila po ay dapat mabigyan din ng boses, no, yung mga, sabi nga sa batas, underrepresented, tsaka yung mga marginalized sector. Pero kung gagamitin po ng mga politiko itong party list para lang makapasok yung mga businessman, anak ng politiko, at kung sino-sino, kamusta na kaya ang Pilipinas, no? Anyway, babalik po tayo. Ilang po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by Nagbabalik po, Attorney Cam, ang inyong lingkod po para sa DZRH pagdating sa legal na usapan. Ayan po, no, pinag-uusapan natin. Nandito po si Attorney Cam para sa inyo. May kinalaman po sa mga qualification and disqualifications ng mga tatakbong kandidato ngayong 2025 election. Kanina na pag-uusapan natin yung party list, no. Akala ko ako lang yung mayroong ganoong salooboyin tsaka kuro-kuro, no. Pati pala si Congressman Mike Aglipay, no, ang sabi niya, ang pinaka nakakalungkot daw sa Congress, dapat talaga ang party list para sa underrepresented tsaka marginalized. Pero majority ngayon daw ay may mga negosyo sa gobyerno. Negosyo. Kasi ang pagkakalam ko, yung iba dyan, mga
mga businessman, tama, negosyo, tsaka yung mga anak ng mga politiko at kamag-anak ng mga politiko. Ayan, nakilalang politiko ha. At ito, may kinalaman pa rin po sa disqualification naman. Sino naman po yung mga hindi pwedeng tumakbo kapag gustong maging or maluklok sa elected position, no? Syempre, pinagbabawal po, no? Hindi po pinapayagan na yung mga tatakbo na declared as incompetent or insane by a competent authority, no? Yung hindi wala sa tamang kaisipan, no? At kamalayan. At ganoon din po yung mga na-sentence po by final judgment po ng mga insurrection, rebellion, or any offense po, no? Kung saan po siya po ay naparusahan ng more than 18 months imprisonment. Ganon din po, no? Yung mga na sentence po by final judgment for a crime involving moral turpitude. Ito yung mga pagpatay, pagnanakaw, panloloko. So, hindi din po sila makakatakbo. At syempre, yung mga permanent residents of or immigrants po, no, to a foreign country unless po winave nila yung kanilang residency, no, at saka yung kanilang yung pagiging immigrants nila, no, sa ibang bansa, no. At syempre, ganun din po, bawal din po, no, na pag-usapan natin disqualification as a result of election offense. Kahapon na pag-usapan natin yung vote buying na hanggang ngayon ay sobrang rampant pa rin po. Hindi lang siya cash. Meron nga parang parang may event na pinuntahan. Tapos paglabas nila, meron silang natanggap na parang cash. Tapos yung nagbibigay ng money, naka parang may black curtain. Kaloka. Tapos ngayon, yung iba naman, merong bigayan dito, ATM na, no? May pangalan. Tapos may number, account number, huhulugan na lang. May ganun pa. Tapos yung iba naman, through online payment. Yung mga GCash, Paymaya, at kung ano-ano pa. So, level up na rin po ang vote buying, no, at vote selling sa Pilipinas. Hindi lang siya cash, no. Online na rin sila ngayon. Kaloka. Okay, syempre, yung vote buying, bawal yan. Soliciting, receiving, or making prohibited contributions. At syempre, dapat yung mga regulation na sinet po ng COMELEC, dapat sinusunod natin yan. Doon naman sa disqualification under LGU, no? Local Government, LGC, Local Government Code, no? For local officials, syempre yung na-sentence po by final judgment for an offensive involving moral turpitude or offense punishable by 1 year or more imprisonment within 1 year or more, no, imprisonment. And then of course, doon po sa mga na-remove ng mga admin cases as a result po doon sa kanilang petition, no, pinetition sila na sila ay matanggal sa pwesto. So admin case po ito, no, at sila po ay naalis talaga. At syempre ganun din po, no, yung mga merong permanent residence in a foreign country, insane, nandun din na rin po, no, yung sinabi natin kanina. At marami lang nagtatanong, bakit po kaya may mga requirements, no, ang ating mga politiko na ganitong edad yun dapat sa presidente, no? If I'm not mistaken, anong edad ba sa presidente? 40 years old, no? Tsaka yung vice president, no, at least 40 years old. Yung senators naman, at least 35 years old. Tapos yung mga representative natin, at least 25 years old. At 23 naman for governor, vice governor, member of Sangguniang Panlalawigan, and at least 21 years old para sa mga members ng Sangguniang Panglungsod. At so yun, no, bakit kaya may age requirement? Siguro tinitignan po, no, ng ating batas, no, yung kanilang experience, no. Kasi kung halimbawa, no, imaginein mo, what if, no, siguro sa near future, no, yung mga kabataan, no, 21 years old kay 25, no, naging presidente ng Pilipinas.
who knows, no? Pag nabago yung konstitusyon. Pero hanggat di siya nababago, kailangan po at least 40 years old po, no? Ang edad kung tatakbo kang Vice President o kaya President of the Philippines, no? At eto, may flash report muna ulit. Flash Report. Flash Report! Idineklara po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang period of national mourning sa pagpanaw po ni Pope Francis, epektibo agad hanggang sa araw ng libing ng yumaong Santo Papa. Inatasan din po ni Pangulong Marcos ang lahat po ng ahensya ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa na i-half-mast ang watawat ng Pilipinas mula sunrise hanggang sunset. Flash Report. Flash Report! Alam niyo po, no, dahil napag-uusapan din po yung pagpanaw po ni Pope Francis, ngayon po, no, magkakaroon po ng after 15 days, no, magkakaroon ng conclave na tinatawag na kung saan yung mga cardinals po sa buong mundo ay magtitipon-tipo at yung mga 80 years old pataas ay boboto po sila, no, kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. At kapag halimbawa po nakaboto na sila, pag kailangan 2/3 ng boto, yun ang makuha. At alam niyo po ba, pag pumasok sila sa conclave, wala po silang cellphone, wala pong kung ano-anong gadgets na pwedeng nasa loob, no? So talagang kakaiba, no, yung kanilang botohan. At kapag wala pa rin pong nakuha, no, na resulta, or wala pa rin 2/3 na kukuhang ng resulta, black smoke ang lalabas, no? Pero kapag meron ng naboto na Santo Papa, white smoke ang lalabas dun sa parang chimney. Ayan. Pero ngayon po, no, lumalabas sa ating pagsisiyasat na isa sa mga parang napipin, ano ba tawag dito? Contender, yan. Isa sa mga contender or napipisil, yan. Isa sa mga napipisil po ngayon, walang iba kundi si Cardinal Tagle, no? Alam niyo po, yung mga ibang mga documentary o kaya yung mga napapanood ko, ang tawag nga sa kanya, ang pag-pronounce sa kanya apelyido ay Tagle, Cardinal Tagle, no? Pero sa atin, siya po si Cardinal Tagle. First time po na may contender na isang Filipino dito po, no, sa nalalapit na botohan. Who knows, no? Baka po si Cardinal Tagle ang maging susunod na Pope, no? So abangan po natin ang susunod na kabanata. Anyway, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa programa ko. Every Mondays, Wednesday, and Fridays po tayo. Kasama niyo po ako po si Attorney Cam, at kasama ko rin po sa aking technical si Jeric Barreto, at sa lahat po ng mga sumusuporta po sa DZRH Usapang Legal. Thank you so much. Magandang gabi. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang oras na yan